It's been a month, si Corina, dumadalaw pa naman dito, kung umakto nga parang siya yung asawa, hindi ako. Ang sabi ni Raven pag nanganak na daw si Morena, ipapa-DNA niya daw yung bata. Okay lang naman sa akin yun, hindi nga lang alam ni Morena yun. Kami ni Raven, ayos naman kami sa awa ng Diyos, wala namang away, mahal pa din namin yung isa't isa. Umaga na ako nakahiga katabi yung lalaking mahal na mahal ko, napagod siguro ito, kagabi kasi Tinitigan ko lang siya, hindi ko alam, pero bigla na lang akong nanggigil sa kanya kaya kinurot ko yung pisngi niya. This past few days, parang may iba sa akin, ewan ko ang arte ko sa pagkain tapos, ewan. Kinurot ko lang ng kinurot yung pisngi niya, siya, ayun unti-unting dinidilat yung mata niya. Hinawakan niya yung kamay ko at, ay kuwi, Faye, ha, ang cute-cute, hindi ko binitawan, mas pinanggigilan ko pa siya. Napatigil lang ako nung bigla siyang mamula, namumula yung mukha niya lalong-lalo na yung pisngi niya. Hubby, sorry, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Sash, hindi naman masakit tahan na wifey, I love you. Tumayo na siya at pinulot yung boxer niya at suotin. Tumayo na din ako at sinuot yung oversized t-shirt niya. Talaga hubby, hindi masakit, tumango lang siya bilang sagot. Edi pakurat uli. Pero bago ko pa siya makurot bigla na lang akong nagtatakbo sa CR at samuka. Jeez, anong nangyayari sa akin? Naramdaman ko na lang yung kamay ni hubby sa likod ko at hinagod-hagod ito. Nagmumog na ako at pinunasan yung bibig ko. Wifey, anong masakit? Gusto mo dalhin na kitang ospital? Hubby, ang OA mo, walang masakit, siguro sanakain ko lang takagabi. Lumabas na akong CR at dumiretsyong baba. Binuksan ko yung TV at umupo sa sofa. Agad din naman siyang sumunod sa akin at umupo sa tabi ko. Samandal ako sa balikat niya, sanay na yan sa akin, lagi naman kaming ganito. Wifey, di ka ba nagugutom? Nagugutom, kain na tayo. Ayoko, parang may iba akong gustong kainin, hubby, I said with my husky voice. Pops, parang gusto ko yang naiisip mo, wifey. Umangat ako ng tingin at nakita kong nakakaloko yung ngiti niya. Really hubby, ngumiti lang siya bilang sagot, unti-unti kong nilapit yung mukha ko sa mukha niya. Bumaba yung mga tingin ko sa labi niya, nakita ko siyang pumikit nung magkadikit na yung mga ilong namin, pumikit na din ako konti na lang, nararamdaman ko na yung paghinga niya, malapit na. Malapit na nang may nag-doorbell, takte naman ilang beses ba kaming naistorbo, sa tuwing gagawin na namin ulit yun. Lagi na lang hindi natutuloy, sa tuwing umaga lang pero paggabi hindi, kaya pagod paggising. Padabog akong tumayo at lumabas para tingnan kung sino yung buwisita namin. At hindi nga ako nagkakamali, buwisita nga talaga. Padabog ko itong pinagbuksan ng gate, agad naman itong lumakad papunta kay Raven at niyakap, nandito yung asawa ko, si Morena ta. Oo, si Morena, kung makalingki sa asawa ko ang Katie talaga neto Agad akong lumapit sa kanila at bahagya itong inihiwalay sa asawa ko, asawa ko. Hubby, Terry, napasok na tayo, tumango naman si Raven at inakbayan ako. Hahaha, kawawang Morena, hindi pinansin. Pumasok na lang kami at umupo ulit sa sofa. Agad din namang umupo si Morena sa tabi ni Raven. Langya tong babaeng ka, makukutusan ko na ito Babe, may dala akong pagkain para lang sa atin. Abat, busog ako Morena, kakakain ko lang kagabi. Babe, kagabi pa yon. Sinabi ng busog pa nga daw siya, ang kulit mo pala Pagtat-array ko dito, hindi ikaw ang kausap ko. So, hindi naman ikaw ang asawa niya kaya wag kang umarte na ikaw ay ako. 1 point Agnes, nakita ko pang nagpipigil ng tawa si Raven. Good hubby. Ikaw nga asawa, kami naman ang magkakaroon ng anak. Natawa na lang ako. Really, pwedeng-pwede kaming gumawa nun kung gugustuhin namin. Sabay tingin suot namin ni Raven. Natigilan siya nang makita kung anong itsura namin. 2 points for me. Hubby, sige akyat muna ako. Lilinisin ko pa yung kwarto natin. Wild mo kasi kagabi. Pagkasabi ko nun naglakad na ako paakyat. Pinunasan ko na yung bibig ko. Humiga ulit sa kama at nagbuntong hininga, napapadalas yung pagsuka ko. Kailangan ko na atang magpa-check up, napabuntong hininga na naman ako.
Si Raven, bumalik na naman siya sa dati, he's treating me cold again. Hindi ko alam kung bakit ulit siya nagkaganon, wala naman akong ginawa, sa pagkakaalam ko ni hindi ko na nga nakukontak si Kerwin eh. Bigla kong naalala, malapit na pala yung birthday namin and yes. Sabay kami pero mukhang nakalimutan na niya yun. Bumaba ako, nakita ko siya na nakabihis at aalis at may kausap siya sa cellphone niya. Anong nangyari? Okay, pupunta na ako. Baka sa pananalita niya yung pag-aalala pagkasabi niya nun mabilis na siyang naglakad palabas. Raven, ni hindi niya man lang ako pinansin o nilingon, nangingilid na naman yung luha ko. Ano na naman bang ginawa ko ngayon? Umakyat na lang akong taas at doon iniyak lahat ng iiyak ko. Nasasaktan na naman ako sa pakikitungo niya sa akin. Simula nung gabing umuwi siya galing kila Morena, nagkaganyan na siya, hindi ko alam kung bakit. Tapos nun lagi na lang siyang may kausap sa cellphone niya, sa tuwing lalambingin ko naman siya, lagi niyang sinasabi pagod ako Agnes, oo, hindi niya ako tinatawag na wifey, masakit, hindi ko alam kung bakit nagkaganon ulit. Sa tuwing hihiramin ko yung cellphone niya ayaw niyang ibigay. Siguro ayaw niyang ibigay kasi ayaw niyang mabasa ko yung mga text niya dun at nung babae niya. Tumayo ako at pumuntang CR, naduduwal na naman kasi ako. Siguro nga kailangan ko nang magpa-check up, naligo na ako, at naghanda ng umalis para magpa-check up. Pumunta agad ako sa pinakamalapit na hospital dito, syempre hindi ako nagkotse nag-commute lang. Doc, kamusta po? Ano po ba yung sakit ko? Mamamatay na po ba ako? Huminahon ka misis, wala namang problema sa iyo at lalong-lalong nang hindi ka mamamatay. Bakit po ganun? Suka ako ng suka, tapos, congratulations misis, buntis ka, ano? You're pregnant, parang hindi mag-sink in sakin yung sinabi niya pero hindi nagtagal Nakaramdam ako ng tuwa, excitement at lalong-lalo na yung lungkot, tumayo na ako agad at lumabas ng ospital na yon. Tumulo na lang bigla yung luha ko, ano nang gagawin ko? Si Raven, paano na yung baby ko, yung baby namin, ano nang mangyayari sa amin, hindi ko alam. Mabilis akong nakauwi, pagkadating ko ng bahay pumunta agad akong kwarto ko at doon umiyak. Wala pa si Raven, saan na naman siya nagpupunta, matagal na siyang hindi pumapasok sa trabaho niya. Hinahayaan niya sila tito at papa yung mag-manage ng company. Raven, asan ka na ba? Kailangan niya itong malaman. Kailangan kong sabihin sa kanya, I'm sure matutuwa siya na magkakaanak na kami, haha, nakakatawa sure ako, ewan. Napatayo ako nung marinig kong nagbukas yung pinto sa baba, agad-agad akong bumaba, nakita ko siya may kausap na naman sa cellphone at mukhang pagod na pagod. Okay, thank you, salamat at nandyan ka, hindi ko na siya pinatapos sa pagsisilita, lumapit na ako sa kanya at inagaw ko yung cellphone niya. Titingnan ko na sana kung sino kausap niya pero mabilis niya din itong naaga sa akin, nag-init bigla yung ulo ko sa ginawa niya. Sino na naman yang kausap mo? Ha? Babae mo? Ha? Babae mo o si Morena? Mang-iyak-ngiyak na sigaw ko. Pero sa sigaw kong yun, hindi niya ako pinansin at dire-diretsyong umakyat sa kwarto niya. Agad-agad ko naman siyang sinundan, Agnes, pagod ako. Walang ganang sabi niya. This time hindi ko na napigilan yung luha ko. Saan ka napagod, sa ginawa niyo ng babae mo? Raven, bakit hindi ka makontento sa akin? Hinarap niya ako, walang emosyon yung mga tingin niya. Agnes, nagdadrama ka na naman, mabuti pa matulog ka na. Nung lumapit siya sa akin agad kong naamoy yung damit niya. Amoy babae, agad ko siyang sinampal. Raven, huwag kang lalapit sa akin at huwag kang magpapahuli sa akin, sinasabi ko sa iyo Raven, hindi na ako papayag na magkaanak ka ulit sa iba, this time, tumalikod na ako at naglakad palabas, hindi man lang niya itinanggi lahat ng binintang ko, so ibig sabihin totoo nga, napaluha na naman ako. Ngayon pa na magkakaanak na kami, siguro hindi pa ito yung time para sabihin ko sa kanya. Sige pupunta na ako, okay ingat, nagising ako nang marinig ko si Raven na may kausap. Unti-unti kong iminulat yung mata ko at nakita ko siyang hawak yung cellphone niya at nagti-text na, nakabihis pang lakad na naman siya. Nakatitig lang ako sa kanya, makikita mo sa mga mata niya yung saya at love, nung napansin niyang nakatitig ako sa kanya nawala lahat yun, nawala yung ngiti niya at yung love na yun,
gusto kong maluha sa inaasta niya pero hanggat kaya ko, pipigilan ko. Saan ka pupunta? Paglalakas loob kong tanong sa kanya. Diyan lang, kumain ka na lang sa baba, nakapagluto na ako. Tumayo na ako at nilapitan siya. Nagulat siya nung niyakap ko siya at sinabing, "Happy birthday hubby." Mahinang bati ko sa kanya. Umaasa ako na babatiin niya ako pabalik pero hindi Pumalas siya sa pagkakayakap ko at ngumiti lang, nakalimutan na niya bang birthday ko din? Ganun na lang ba yun? Thank you. Sige, aalis na ako. Ganun na lang aalis agad siya. Naiinis na ako. Nagpapakasweet na ako dito tapos ganyan pa siya. Nitong mga nakaraang araw ganyan na siya. Mas lumala pa ngayon. Ano ba Raven? Bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Aalis lang naman ako Aalis? Ayan na nga Araw-araw kang umaalis. Saan ka ba nagpupunta ha? Or should I say, sino ba yang kinakatagpo mo? Naluluha kong tanong sa kanya. Wala akong kinakatagpo Agnes, don't you trust me ha? Trust, Raven, ikaw ang walang tiwala, so wala kang tiwala sa akin. Napahinto ako sa sinabi niya. No, I trust you pero sobra na Oo, nasa tabi kita pero feeling ko ang layo-layo mo. Niyakap ko siya pero agad niya ding tinanggal iyon. Siguro, wag muna tayong mag-usap. Wag kang mag-alala, babalik din ako mamaya. Pagkasabi niya noon umalis na siya. Iniwan akong tulala. Napaupo na lang ako, hindi ganito yung inaasahan kong mangyayari ngayon. Bumaba ako, nakita kong may nakahain na sa lamesa. Ako na naman ang kakain mag-isa. Lagi na lang, akala okay na akala ko sasaya na kami pero hindi pa pala. Nagising ako nang marinig kong nagre-ring ang cellphone ko, agad ko itong kinuha. Nakita kong si Kerwin ang tumatawag, agad-agad ko itong sinagot. Hello, parang ang lungkot ng boses niya. Bakit ka na pa? May kailangan akong sabihin sa'yo, please puntahan mo ko. Kasinungalingan. Agad-agad akong tumayo at naligo pagkatapos maligo nagbihis na ako at pumara ng taxi. Pagkadating ko sa harap ng kondo niya ay binuksan ko agad yung pinto, nakita ko siyang may hawak na alak. Iinuman na niya dapat ito pero pinigilan ko siya, napatingin siya sa akin namamaga yung mata niya. Agnes, Kerwin, ano bang nangyayari sa'yo? Pero imbis na sagutin niya ako ay niyakap niya lang ako, at sinabing, please ako na lang, promise hindi kita sasaktan pag ako yung minahal mo. Anong pinagsasabi mo? I like you. No, I love you Agnes. I love you hindi bilang kaibigan kundi bilang ikaw. Nagulat ako sinabi niya, mahal niya ako, ng best friend ko, mahal ako. Kerwin, I'm sorry, I knew it, masyado mo nga siyang mahal pero hindi ba pwedeng ako na lang, Agnes? Hindi ba pwede? Pangako hindi kita sasaktan gaya ng ginagawa niya. Hindi kita papaiyakin. Please ako na lang. Nakita kong pamatak yung luha niya kaya napaiyak na din ako. I'm sorry Kerwin, mahal kita pero, mahal ko siya higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry. Yeah, you love me but as a friend, a best friend, right? Ano nga ba naman laban ko kay Raven, mahal mo siya pero ako. I'm sorry Kerwin, hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo sa akin. I'm sorry, niyakap niya lang ako. Sash, don't cry, it's okay, kasalanan ko, nahulog ako sa'yo, sorry. Ang drama natin, ikaw kasi pinilit kong tumawa para mawala yung awkward namin sa isa't isa. Sorry ngayon ko lang nasabi tong nararamdaman ko sa'yo, natatakot ako na baka pag nalaman mo ito ilayuan mo ako, ayoko ng ganun Agnes. Ginantihan ko na din siya ng yakap, napaiyak na lang ako. Ayos na sa akin yung magkaibigan lang tayo. Gusto ko lang naman yung sumaya ka pero hindi sa piling ko kundi sa piling ng iba. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko lang siya. Siguro nga hindi ikaw yung babaeng para sa akin, yung babaeng tinadana sa akin, siguro bigla na lang dadating yun, yung babaeng sinasabi ko, wala akong nagawa kundi tumango at umiyak. I'm sorry, wag ka nang umiyak dahil mamaya alam kong iiyak ka pa. Nagtaka ako sa sinabi niya, ano daw? Iiyak. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko yung asawa mo kanina. Pumasok sa isang bahay. Hindi ko alam, siguro dadalhin na lang kita sa bahay na yun. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Anong meron dun at anong ginagawa ni Raven dun?
Bago ko pa matanong si Kerwin, hinila na niya ako palabas ng kondo niya at isinakay sa sasakyan niya. Nakarating na kami sa sinasabing bahay. Nung nakita ko yung bahay, nakaramdam ako ng inggit. Ganyan yung dream house ko. Papasok ka ba? Kinakabahan ako. Paano kung nakita ko siya kanina dyan pumasok sa bahay na yan, may kasamang babae? Parang tumigil yung mundo ko. Babae? Mauulit na naman ba? Sasaktan na naman niya ba ako? Unti-unti akong naglakad papasok sa loob ng bahay, lalong lumalakas yung pintig ng puso ko. Unti-unti kong binuksan yung pinto, and tears fell from my eyes. I'm crying again. Mimi, Mimi, buwat, buwat, tiningnan ko yung batang cute na makulit na nagpapabuhat sa akin. Baby, wag makulit okay, lakad ka na lang baby para masanay ka. Bigla naman siyang nagpout, okay ang cute niya. But Mimi, napahinto siya nang biglang may magsalita sa likod ko. Come here baby, si Papsi ang babuhat sa'yo. Paglingon ko si Kerwin pala napangiti naman agad ako. Yehey yehey, agad namang binuhat ni Kerwin si Monching. Yes Monching, ang cute-cute niya o ang gwapo-gwapo din pala. Nandito kami ngayon sa park kaming tatlo lang nila Kerwin at Monching, nauuna silang maglakad sa akin. Wow ang cute ng anak nila, no? Oo nga bagay na bagay pa silang mag-asawa. Napatingin ako kay Kerwin nung narinig namin yung huling nagsalita. Yes hindi bulong irinig ko kaya. Ngumiti lang sa akin si Kerwin at inakbayan ako. Hay nako Kerwin. Habang naglalakad kami papuntang bahay hindi ko maiwasang hindi maisip yung mga nakaraan. Mga nakaraang puno ng hinanakit, lokohan at sakitan. Masaya na ako ngayon, sobrang saya ko kasi. Nandito na tayo, sabi ni Kerwin hindi pa din niya tinatanggal yung pagkakaakbay niya sa akin, naglakad na kami papasok sa bahay bago pa kami makapasok sinabihan ko siya. Alam mong pag hindi mo pa tinanggal yung kamay mo sa naputol ako sa pagsasalita nang may magsalita sa harap ko. Back off, hindi salita, sigaw. Pagkatapos niyang sigawan si Kerwin hinila niya ako at yung anak namin. Oo tama kayo nang basa anak namin at sinong sumigaw. Sino pa ba edi yung pinakamamahal na asawa ko? Si Raven na dating pinapaiyak ako pero ngayon pinapasaya na ako. Easy bro bukas ko pa aagawin sa'yo si Agnes, di ba honey pie? Haha nang aasar pa talaga. Tumingin ako kay Raven at nakita ko kung paano namula at nangunot ang noo niya haha, ang gwapo pa din. Abat aagawin mo pa itong mahal ko? Sige try mong agawin kung magpapaagaw sa'yo. Nagpipigil na lang ako ng tawa kung hindi niya lang hawak yung anak namin baka naambangan niya na ng batok si Kerwin, alam ko naman kasing nag-aasaran lang sila. Si Kerwin naman ay hindi pinansin si Raven kaya mas lalong nangunot ang noo nito. Ang gwapo pa din. By honey pie, nilapitan ako ni Kerwin at hinalikan sa pisngi sabay takbo. Naputol sa pag-aalboroto si Kerwin nang dahil sa anak namin, nakakatuwa silang tingnan. Bakit baby? Kung kanina nakakatakot yung mukha ni Raven ngayon naman mukhang anghel. Tuwag na puko, papungay panggay na sabi ni Monching at yamakap sa leeg ni Raven. Sure baby papasok na tayo, tiningnan ako ni Raven at bigla na lang akong hinalikan sa lobby. Wifey inaantok na yung baby natin. Nandito na kami sa kwarto, tulog na din si Monching, at tulog na din po si Raven, pagod siguro sa trabaho niya. Yes trabaho niya, hindi na po sa babae niya. Napangiti na lang ako pag naalala ko yung gabing umiyak ulit ako. Flashback, unti-unti akong naglakad papasok sa loob ng bahay, lalong lumalakas yung pintig ng puso ko. Unti-unti kong binuksan yung pinto, at tumulo na naman ang luha ko. Pero ngayon umiiyak ako dahil masaya ako hindi dahil nasasaktan ako. Nakita ko sila mom dad, tita tito, Kerwin, Chantel at Kathy na may hawak na mga placard. Na kay mom at dad yung Mary na, kay tito at tita yung me at na kay Kerwin, Chantel yung again. At hawak-hawak naman ni Raven yung wifey. Binalingan ko si Raven na nakaluhod pa din sa harap ko at pinaghahampas-hampas siya sa dibdib. Ikaw, pinakaba mo ako, nakakainis ka, ihatiyu, akala ko mauulit yung, naputol ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Sash, di ba sabi ko hindi ko na uulitin yun? Di ba sinabi ko babawi ako?
Di ba sinabi kong gagawin ko lahat maayosing natin ta? Di ba sinabi kong mahal na mahal kita? Kaya wag kang mag-alala, hindi na kita sasaktan pa ulit. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa mata. Sorry kasi naging mailap ako nitong mga nakaraang linggo. Sorry wifey, naging sobrang busy ako. Inayos ko lang naman kasi itong bagong bahay natin. Bigla akong natitgilan sa sinabi niya. Bahay? Ngumiti lang siya sa akin at tumango. Yes wifey, itong bahay na to, bahay natin ito. Dito tayo magsisimula ulit, dito ako babawi. Nagulat ako sa sinabi niya, bahay namin ito? Hindi ako makapaniwala. Yung dream house ko nung mga panahong nag-aaral pa kami, magiging bahay namin. Hindi ko maipaliwanag tong nararamdaman ko pero kailangan ko munang maggalit-galaitan. Bigla kong naalala yung hawak niya kanina at hinampas ko na naman siya. Oh, wifey, ikaw, nag-propose ka na niyan ha? Anong klase ka? Wala ka man lang ka-sweeten sa katawan, wala man lang music o ano pa talaga. May hawak ka lang na placard, nakatayo na parang ewan dyan. Talagang dapat biglaan ha, ginulat mo ako, nakakainis ka. Bigla niya naman akong hinawakan yung dalawang kamay ko at hinalikan ng mabilis sa lobby. Ang dami mong Saturday eh, yes lang naman ang hinihintay kong sabihin mo, seryoso niyang sabi. No way, hindi ako papayag, wala ka ba man lang speech dyan, ha talagang isang malaking placard lang. Wala man lang bang mga cake na iba gaya ng mga napapanood ko sa TV, tumikim naman siya at nagsalita. Sorry wifey, alam ko at alam mong hindi ako magaling sa ganito pero gagawin ko para sa'yo. Alam kong madami akong nagawa sa'yo, alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra, alam kong nabaliwala kita. Yes, I always cheat on you, I always made you cry, I always lie to you, and yes, I do not trust you in first, but that doesn't mean I do not love you. I love you forever, you are my love, you are my last, and you are my everything. I'm sorry kung hindi ako nagtiwala sa'yo, I'm sorry. Sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa'yo, I know I've been a jerk, pero pinagsisisihan ko yun. I love you so much, you know what? My heart is perfect because you are inside. Please give me a last chance. I am going to prove to you that I love you so much. I'll promise that I won't break your heart again. Wifey, will you say yes to me? Will you accept your husband to be your husband again? But this time I will be good, responsible husband and not anymore. Nakatitig lang ako sa mga mata niya. Eto naman yung hinihintay ko. Diba? Yung siya magyayaya sakin magpakasal, yung hindi siya napipilitan lang. Sobrang saya ko kasi nagbalik na talaga yung totoong Raven. Yung Raven na walang galit. Yung Raven na sobrang mahal ako. Nakita ko sa mga mata niya na kinakabahan siya. Biglang umukit yung ngisi mula sa labi ko. No, hindi ako papayag. Biglang lumungkot yung mga mata niya. Anong ikinalulungkot niya, ikasal pa din naman kami kahit hindi ako pumayag. Siguro nga gusto niyang magsimula kami at bumawi sakin. Magsisilita na dapat siya pero inunahan ko na siya. Hindi ako papayag na hindi magpakasal ulit sa tatay ng anak ko. Bigla na lang nanlaki yung mga mata niya. Yung lungkot biglang nawala at napalitan agad ng gulat. Yung gulat sa mga mukha niya bigla na lang din nawala at napalitan ng saya. Siguro nag-sink in na sa kanya yung mga sinabi ko, kaya ayun, agad-agad siyang lumapit sakin at niyakap ako. Ginantihan ko din siya ng yakap. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya ngayon, wifey. Punong-puno ng saya yung boses niya. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya. Ako din hubby, sobrang saya ko. Kumalas siya sa pagkakayakap sakin at hinila ko paakyat. Tumango lang siya kila mom at nagpasalamat. Ganun din kila Kerwin. Siguro next time ko na lang siya kakausapin. Ngumiti ako kina Chantel at Kathy. Nakakatuwa lang na nandito din sila. Pagkaakyat namin, huminto kami sa isang room dito, lumingon siya sa akin at ngumiti din ako sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan yung pinto nung tiningnan ko yung loob at nagulat ako. I was surprised, doon ko nakita yung college picture ko. Yung college picture ko together with him, na itago pa pala niya yung kauna-unahang picture namin. Yung kulay ng room is black and white, ang ganda at ang laki. Nasabi ko din ba na white and black din yung sa baba? Yes, favorite color ko is black, siya is white. Hindi ko akalain na magiging bahay namin taasin, ang ganda po. Sa sobrang tuwa ko, niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol sa balikat niya. Sus, huwag ka nang umiyak,
Ayaw mo ba ng bahay? Pangit kaya umiiyak ka ngayon? Mabilis naman akong umiling. Thank you. Thank you, hubby. Thank you kasi tinupad mo yung hiling ko na magkaroon ng bahay na ganito. Ang saya-saya ko. I love you, hubby. Mabilis niya naman akong hinalikan sa lobby at sinabing, I love you too, wifey. Hindi ako makapaghintay na gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay with you. Talaga, ako din naman, wifey, pero siguro dapat binyagan na muna natin tong kwarto natin. Nakita ko na naman yung pilyo niyang ngiti. Wala akong nagawa kundi ngumiti din sa kanya at tumango. Tatanggi pa ba ko? No way. Pagtatapos ng flashback, para kang ulags, wifey, ngingiti-ngiti ka dyan mag-isa. Nagulat ako nang magsalita si Raven. Gising na pala, inirapan ko lang siya. Asos, siguro iniisip mo na naman yun, no? Nako, ikaw naging pilyo na naman yung mga ngiti niya. Nako, Raven, tumigil ka dyan, pero imbis na tumigil iniyakap niya pa ako. Wifey, matagal-tagal na ding wala tayong, hindi na niya natuloy yung sasabihin niya nang magsalita yung baby namin. Mimi wakap, bigla din siyang yamakap sa amin ni Raven. Haha, ang cute-cute talaga nitong anak ko. Niyakap din namin siya. Naku, ang baby namin, ang hilig-hilig sa yakap, sabi ni Raven. Baby, hindi ka ba nagugutom? Di pa po, Mimi, but I want to swim with you. Sure, baby. Pagsasang-ayon ko naman bago pa makapagsalita tong nasa tabi ko, nagsalita na yung baby namin at hinatak kami. Wehey, may mang wet go, Mimi. Di, nandito na kami ngayon sa poolside ng bahay. Yung mag-ama ko nag-swimming, ako eto, pinapanood lang sila. Masaya na kaming lahat. Nagpakasal din agad kami nung inaya niya ulit ako magpakasal. Simpleng kasalan lang naman yung naganap, sobrang saya ko nung araw na yon. Si Morena, sabi sa akin ni Raven nung pumunta siya sa kondo ni Morena para kamustahin ito. Pero hindi pa siya nakakapasok sa pinto ng kwarto ni Morena, narinig na niya tong may kausap. Flashback, nandito ako ngayon sa tapat ng kondo ni Morena. Kakamustahin ko lang siya, malay ko ba? Pinilit ako ni Agnes kahit papano daw anak ko din yung dinadala nun. Ang bait talaga ng asawa ko, siguro kung iba yon, naku, nakapasok na ako sa loob, hindi naman nakalock yung pinto sa labas nung nasa tapat na ako ng pinto ng kwarto niya narinig ko siyang may kausap. Sorry Miss Morena, wala na po talaga tayong magagawa. Ano? So ganito na lang, ha? Ayokong maging baugdok, ayokong habang buhay akong ganito. Gawin mo lahat ng magagawa mo. Pagalingin mo ako. Anong klase kang doktor? Gusto kong magkaanak. Paano na kami ni Raven? Hindi ko na narinig pa yung ibang sinabi niya. Baog siya. Paano nangyari yun? Paano naman yung mambak niyang tiyan? Nag-init yung ulo ko kaya agad-agad kong binuksan yung pinto. Nagulat silang dalawa sa pagpasok ko. Kung nakakamatay lang yung tingin, patay na siguro ngayon si Morena. Napatingin ako sa tiyan niya. Walang umbok. Anong ibig sabihin nito? Naloko na naman ako ng babaeng ta. Raven, hindi ko na siya pinatapos sa pagsisilitin niya. Agad akong lumapit sa kanya at sinampal siya. Morena, sinungaling ka. Napaka-sinungaling mo. Wala siyang nagawa kundi umiyak ng umiyak. Akala mo ba maawa ako sa'yo? Ano? Sir, sirain mo kami ni Agnes kaya ka nagpanggap na buntis. Raven, magpapaliwanag. Hindi kailangan ng paliwanag mong babae ka. Tandaan mo ito, wag na wag ka nang magpapakita sa amin, at wag na wag mo akong susubukan, Morena, kaya kitang ipakulong. Nakaramdam ako ng saya, wala akong anak sa kanya, okay na kami ni Agnes, wala nang hadlang, wala nang problema. At yun ang eksaktong pagkakakwento niya sa akin noon, hindi na nagpakita sa amin si Morena, mas okay na yung wala siya, tahimik kami ni Raven at ng baby namin. Mimi come he pull down as, Mimi come here po join us, haha ang cute niya, bulol pa din hanggang ngayon. Oo nga, Mimi come here po join us, pabatang sabi naman ni Raven. Tumayo na ako at lamusong na sa pool, pero sa paglusong ko, doon na sila tumayo at nagpunas, pinagtaytripan na naman nila ako, kainis. Tanging bungis-ngis lang ni Monching at pagpipigil na tawa lang ni Raven yung maririnig dito, binigyan ko sila ng masamang tingin. Wadi takbo po tayo, si Mimi nagiging sipor, let's go di, run, run, run. Ako ba pinaglololoko nyo? Sabi ko at umahan na dito, God naman silang tumakbo papasok sa bahay.
Pinapanood ko lang si Agnes na bihisan si Monching, napapangiti na lang ako. Ang kulit kasi ng baby namin inaasar niya ang mommy niya ng forearms. Pero pag nakikita niyang nagagalit na si Agnes bigla na lang niya tungkiki sa pisngi at sasabihing, "Wag you Mimi." Ito yung pamilyang gusto ko, yung simple pero masaya, yung walang halong lokohan, walang halong sakitan at higit sa lahat nagmamahalan. Yes, I'm a jerk but that was before. Hindi ko alam na nakalapit na pala si Agnes sakin, agad ko naman itong niyakap, syempre pati yung baby namin nakiyakap din. Ano na naman yang inisip mo? Siguraduhin mong ako yan Nako, hindi ko na siya pinatapos at hinalika ng mabilis sa lobby. Syempre naman wifey, ikaw lang naman ang laman ng isip ko. Wow, what about me? Hahabulol, sabi niya what about me daw, ang cute pa. Syempre pati ikaw baby, kayong dalawa ni Mimi, yehey, wabyudi, napangiti ako at sumagot. Mahal kita baby, paano naman ako, pagdadrama ng mahal ko. Syempre ikaw din, love you wifey, mahal na mahal kita, my wife, sa mga pag-aaway at hindi pagkakaintindihan namin, sa pagiging walang kwenta ko, at sa pagiging luko ko, madami akong natutunan, pero ang pinakatumatak sa isip ko is, huwag kang magsinungaling sa taong nagtitiwala sa'yo, at huwag kang magtitiwala sa taong nagsisinungaling sa'yo.